Adeline POV. Iniwan lang naman ako na nakatulala sa kawalan ng arroganting nilalang, dahil sa ginawa niya kanina sa akin. Hindi ko alam kung hinalikan ba ako, o damante lang ang labi niya sa leeg ko, hindi ako sure at aminin ko lumilipad ang utak ko sa oras na yun, hanggang ngayon. Body, come here. Boses ni Mr. Arrogant ang nagbalik sa diwa ko, kaya naman napatayo pa ako ng tuwid, at nakita ko pa na buhat-buhat niya si CJ, at meron pa siyang binulong sa kanyang anak na hindi ko naman narinig. Did you do your job properly? Meron siyang binulong sa anak niya, at tuwang-tuwa naman si CJ, dahil napalakas pa ang sagot ng bata. Yes daddy, masiglang sagot ni CJ, dahil tinaas pa ang kamay niya. Samantalang ako hindi pa rin makauma sa nangyayari sa akin. Ngunit naisip ko, ang sabi niya kanina secret place, hindi kaya walang nakakaalam ito. Mga tanong ko sa aking sarili. Ngunit mukhang napansin ako ni CEO, dahil tumigil pa siya sa paghakbang, at tumingin siya sa akin, kaya napatigil din ako sa paghakbang, ngunit napakunot noo pa siya. At binulungan pa niya ang anak niya at binaba na si CJ. Tumango ang bata, at nakatingin sa amin dalawa. CJ stay here, I want to talk to your mind okay? Bilin niya kay CJ na akala mo nagkakaunawaan silang dalawa. Habang ako nakatingin lang sa kanila. Yes daddy, masigla naman na sagot ng bata sa ama. Himala, kanina lang di ba ayaw niya ako ipamigay sa ama niya, bakit ngayon parang wala na ako sa kanya? Himutok ko sa sarili ko, tapos tinignan ko si CJ, ayon ngumisi lang ang bata. Bigla pa akong kinilabutan sa ginawa sa akin ni CJ. Nagtataka talaga ako kung bata ba talaga ang kasama ko ngayon, hay ewan. At ito na nga. Napaigtad na naman ako nang magsalita si Arrogant. Ms. Magno you may have a seat. Seryoso niyang saad sa akin, kaya naman umupo na ako, dahil iba ang nararamdaman ko sa mag-ama ngayon, para siyang isang hari na hindi mo pwedeng biruin. Na para bang sa kanya lahat ay batas, na walang sinuman na kayang baliin. Alam ko nagtataka ka kung bakit kita dinala dito. Para sabihin ko sa'yo, ikaw lang at si CJ ang nakakaalam sa lugar na to. Tukoy niya sa kwartong kinaroroonan namin ngayon. Kaya naman nagulat ako at medyo natakot, kasi yung mga pinapanood ko sa movie, kapag nalaman mo ang secret nila diba papatayin ka na. Diyos ko naman katapusan ko na ba? Ganyan ang mga tumatakbo sa aking utak. Nakita ko naman sa peripheral vision ko, parang ngumiti pa siya, kasi tumaas pa ang labi niya, pero panandalian lang, kasi seryoso na ulit ang kanyang mukha. Lahat ng nakakaalam dito hindi ko na siya pinatuloy sa sasabihin niya kasi pinatigil ko siya, dahil alam ko naman ang kasunod. Total tatapusin naman niya ako, sabihin ko na din ang gusto kong sabihin. Sandali sir, preno muna, sabi ko sa kanya sabay taas ang kamay ko, tumigil naman siya, at para bang nagulat pa siya sa ginawa ko. Kaya naman nagsimula na akong magsalita. Una sir, hindi ko alam ang bagay na ito. Kung hindi mo lang ako pinadala dito. Pagsisimula ko sa kanya, habang nakatitig lang naman siya sa akin, ngunit winaksi ko dahil magsasalita pa ako. Pangalawa sir, huwag kang mag-alala sir, wala akong sasabihin sa mga tao. At pangatlo sir, ayaw ko pang mamatay, sir naman hindi ko pa nga naranasan ang magkaroon ng boyfriend, tapos papatayin mo na ako agad. Ni kiss nga wala pa akong karanasan, kaya naman sir huwag mo muna akong tapusin. Mahaba-haba kong litanya sa kanya. Kahit medyo nane-nervyos na ako, hindi ko nga lang pinahalata. Ngunit ang makong, parang gusto pa ata matuwa. Kasi yung mga mata niya parang may naglalaro na ewan. Tapos nakita ko na naman na tumaas ang labi niya. Napalunok pa ako, dahil pakiramdam ko bakit parang ang gwapo niya ngayon. Napasampal pa ako sa aking mukha, kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Ngunit bigla siyang nagsalita. Akala ko nga pepi na siya Samantalang paulingalinga pa ako, dahil wala na akong makitang CJ sa kapaligiran. So, you don't have any experience ha? Nakakaloko niyang ngising sagot sakin, na pinagsisihan ko naman, kung bakit ko pa nasabi yun, parang gusto ko tuloy lamunin na lang ako ng lupa sa kagagan ko, ikaw talaga bibig ka. Pagalit kong sita sa bibig ko. At hinarap ko siya at sinagot. Hindi naman sa ganun sir, ang ibig kong sabihin kasi
Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko, dahil para akong nahipnotismo sa mga titig niya. Napalunok pa ako ng sunod-sunod, lalo na nang nagsalita siya. Well, pagbibigyan naman kita sa kahilingan mo, bago kita tapusin Miss Magno. Seryoso niyang sagot sa akin na ikinalaki ng mga mata ko. Akala ko naman nagbibiro siya, ngunit wala akong makitang bakas sa kanyang mukha, dahil ang matatalim niyang kulay asol na mga mata, ay nakakatakot titigan, kaya naman binaba ko ang mukha ko, dahil hindi ko kayang tagalan ang kanyang mga titig. Ano sir, tatapusin mo ako? Nauutol ko pang tanong sa kanya, na medyo nanginginig na din ang aking mga tuhod. Ngunit nabuhayan ako ng loob nang nagsalita siya ulit. Yes but, sagot niya sa akin na medyo pabitin pa niyang sagot, kaya naman kahit pa makaramdam ako ng takot hinarap ko siya. At ito na naman ang mga titig niya, na para akong gustong lapain na hindi ko maintindihan, at isa pa ang aking puso na ang lakas ng kabog. Siguro dahil sa takot ko. I have one condition Miss Magno, sa wakas na sabi niya, ngunit natatakot ako sa kondisyon na sinasabi niya, hindi kaya gagawin niya akong katulong. Kung sa bagay ayos na yun sa akin, wag lang akong saktan, kausap ko sa sarili, kaya naman tinanong ko siya. Anong kondisyon sir, gagawin mo akong katulong ganon? Aba, ayos lang sa akin sir, yun lang naman pala eh. Sagot ko sa kanya. Kahit ano na siguro basta mabuhay lang ako. Pagpapakalma ko sa aking sarili. Tiningala ko pa siya, dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang imek, at nakatitig lang sa akin at napalunok pa siya, dahil sa pagtaas-baba ng Adam's apple niya. Kung bibilanggan ko kung ilang beses na siyang lumunok, ay baka kulang-kulang na ang mga daliri ko, kung isali ko pa pati kaninang umaga. Sir, ano na? Sigaw ko sa kanya, dahil kung makatitig grabe ha. OMG inisip na niya kung tatapusin na ako. Kausap ko ulit sa sarili ko, at to na ako na ang napalunok sa aking kagagan. Ngunit nagsalita na siya, at tumikim pa. Kaya naman naghintay ako sa kanyang isasagot sa akin, habang team akong nagdasal, na sana wag niya akong saktan, dahil seryoso talaga siya kanina. Kapalit ng buhay mo, gusto ko, dito ka lang. Bantayan mo ang anak ko, maliwanag ba sa'yo Miss Magno? Sagot niya sa akin na kinabigla ko. Ano daw, bantayan ko ang anak niya? As in yaya, kausap ko ulit sa aking sarili. Isa pa bayad din yan sa ginawa mong pangbuhos ng kape sa akin. Baka akala mo nakalimutan ko na yon. Dagdag pa niya na kinatigil ko, at bigla akong nanginig. Oo nga gusto ko pang mabuhay, at mabait naman ang bata. At sinabi ko din sa sarili ko na kahit anong trabaho ay tatanggapin ko. Pero tong pagiging yaya ni CJ parang mahirap para sa akin. Kilala ko ang bata, baka mamaya tumanda ako agad, kahit pa sabihin ko na nakikinig siya sa akin, ngunit kanina yun. Ngayon nakikita ko na may iba talagang ugali ang mag-ama. Ngunit paano na ang kalayaan ko? Tapos idagdag pa niya ang kape. Kaya naman sinagot ko siya. Winaksi ko muna yung kape. Okay sir, yaya lang pala eh. Sagot ko sa kanya, at ang arrogante parang ngumiti pa ng nakakaloko na naman. Good. You start your work now. Seryoso na naman yang sagot sa akin. Kaya naman hindi ko mapigilan ang hindi makaramdam ng inis. Hindi ba alam ng lalaking ta, na wala ako ni isang damit na dala? Nababaliw na ba siya o baka ulyanin na? Mga himutok ko sa sarili ko, kaya bago pa ako maghimutok magpaalam na ako sa kanya na uuwi muna ako, at kukunin ko ang aking mga gamit. Okay sir, pero hindi ba uuwi naman ako pagkatapos ng work ko? Tama ba ako sir? Tanong ko sa kanya, pero sinaman lang niya ako ng tingin, na para bang hindi niya nagustuhan ang aking sinabi. As I told you Miss Magno, you'll stay here and take care my son. Meron ka bang kakilala na umuuwi sa bahay nila bilang isang yaya? Paasat niyang sagot sa akin na kinaigtad ko pa. Kaya naman hindi ko mapigilan ng suman siya ng tingin. Nagtatanong lang naman ako, kailangan ba siyang sumigaw? Kainis siya. Bakit ka ba naniniga sir? Nagtatanong lang naman ako diba? Kung ayaw mo di wag ganun lang yun. Tapang-tapangan ko rin na sagot sa kanya, ngunit ang totoo may takot na akong naramdaman, lalo nang may pinindot siya sa kanyang harapan, at nagbukas lang naman sa kanyang likuran, at nakita ko lang naman ang iba't ibang klase ng mga armas at mga espada. Espada, gulat kong naibulalas mula sa aking bibig, at napatikip pa. Ako,
Pagtinggal ako sa lalaking kaharap ko ngayon, at ganun pa rin seryoso siya na nakatitig sa akin, na para bang pinag-aaralan niya ang aking iniisip. Mamili ka na lang kung ano ang gusto mong gagamitin ko sa'yo dyan, madali lang akong kausap Miss Magno, seryoso niyang bulalas sa akin, napalunok pa ako sa kanyang sinabi. Ikaw naman sir, hindi ka na mabiro o, sino ba may sabi sa'yo na ayaw ko yung offer mo, pwede ko bang malaman sir, kung nasaan ang magiging kwarto ko? Pilit kong ngiti sa kanya at ito na naman siya, parang umiti na naman pero panandalian lang. At senaryo na niya ang naglalaman ng iba't ibang klase ng baril at mga espada. Bago ko ibigay ang mga kailangan mo, pirmaan mo ta. Utos pa sa akin at binigyan ako ng isang papel. Nagtaka naman ako, at bakit may papel agad at ballpen na hawak niya, wala naman kanina. Napakamot pa ako sa aking ulo, at binasa ang nilalaman ng papel na gusto niyang pirmahan ko. Ako si Adeline Magno ay magtatrabaho bilang isang yaya ni Master Cedric John Parker, at walang day off hanggat walang sapat na dahilan, upang lumabas ng bahay. Ako ay may sahod na nagkakahalaga ng 50,000 pesos kada buwan, at dito rin ako titira sa bahay ni Frederick Parker, ang ama ng aking babantayin. Basa ko sa nakasulat. Napawaw pa ako dahil sa laki ng aking sahod, kaya naman kahit paano lumuwag ang aking kalooban. Suspera lang kasi ang nasa utak mo Adeline. Sigaw ng atrebido kong utak, at sinito ko naman agad. Basta pera ayos lang. Ako na bahala kay CJ. Kaya naman pinirmahan ko na agad ang papel, at ibinigay ko na sana kaso may nakasulat pa sa likod. Babasahin ko pa sana, kaso bigla na lang niyang kinuha. Ayos lang naman sakin, dahil nakafocus ako sa 50,000 pesos. Kaya naman tinanong ko ulit siya. Sir, hindi naman siguro bawal ang cellphone at day off hindi ba? Paniniguro kong tanong sa kanya, at to na nag-iba na naman ang timpla ng kanyang mukha, na akala mo may sinabi akong masama. Dahil gumalaw pa ang panga niya. Hindi mo ba binasa ang pinirmahan mo Miss Magno? Ang sabi doon, wala kang day off. Sagot niya sa akin na kinagulat ko pa. At may dagdag pa. About phone, no. Walang cellphone, walang day off, that is the rules here in my house Miss Magno. Matigas niyang sagot sakin, kaya naman napasimangot ako. Ang tindi pala ng arroganting tae. Bulong ko sa hangin. Kaya naman mikikiusap na lang ako sa kanya, kung pwede matawagan ko ang aking mga magulang. Bago man lang ako magsimulang maging yaya ng anak niya. Okay sir, pero pwede bang isang request lang po, promise? Pakiusap ko sa kanya, napakunot-noo pa siya bago niya ako sinagot. What it is? Seryoso pa rin niyang mukha na nakatingin sa akin. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sir, pwede ko bang tawagan muna ang aking pamilya, bago mo man lang ako pagbawalan sa lahat? Medyo sarcastic kung sagot sa kanya, bahala siya kung masamayan niya. Napaismid pa ako sa aking sinabi. Kung sa mga magulang mo walang problema Miss Magno, you can call them anytime, wag lang lalaki. Sagot niya sa akin na nakatitig na naman. Kaya hindi ko maiwasan talaga na suman siya ng tingin, lalo na sa last na sinabi niya sa akin. Ulyanin din siya ha, di ba sinabi ko ni boyfriend nga wala ako? Kainis talaga siya. Huwag kang mag-alala sir, wala ho akong katawagan. Sayang nga kung alam ko lang pala na mawawala na ako, di sana pinatulan ko na lang yung nanligaw sa akin, noon nag-aaral pa ako sa probinsya namin. Maktol kong sagot sa kanya, at nagulat na lang ako sa bigla niyang pagsigaw. What? Who? I will hurt him right now. Sigaw niya sa akin na akala mo naman kakatay na siya ng tao. Medyo naguluhan pa ako sa inaste niya. At napangiwi pa ako. Ano ho sir? Sasaktan mo. Bakit? Sunod-sunod kong tanong sa kanya, at ito na naman ang mga titig niya, na hindi ko maintindihan. Yes Miss Magno, I will hurt them whoever comes to near you. Nagbabagang titig niyang sagot sakin na kinaigtad ko pa, dahil pabulong niyang sinabi sakin nga, na balta-baltaheng kuryente ang nagbigay saking katawan, ang mainit niyang hininga na damante saking balat. Hindi ako nakasagot agad, dahil sa sobrang lapit na ang labi niya sa aking mukha. Kunting-kunti na lang at magkadikit na. Hindi ako gumalaw dahil kinakabahan ako, ngunit sinagot ko siya, kahit pa magkalapit ang aming mukha. Ang totoo niyan kasi, wala siya sir, namatay na rin, dahil sa sakit sa puso.
Sayang nga dahil crush ko pa man din noon. Hindi ko nahihiyang sagot sa kanya, at medyo nilayo na niya ang kanyang mukha. Akala ko magagalit na naman siya, ngunit ito na nga ngumiti pa ang ogag. Good for him. Inuod na pala better than. Nakangising sagot niya sakin, kaya sinamon ko siya ng tingin, sabihin ba naman inuod na. Kahit kailan talaga, pati patay nakatikim pa sa kanyang masamang ugali. Alam mo sir, ang sama mo talaga. Hindi ko mapigilan na reklamo sa kanya, pero parang wala lang ang sinabi ko sa kanya. Sagot lang niya sakin. Puro na lang siyang shock. Kaya sinimanggutan ko na. Kaya naman naisipan kong magpaalam na muli, total naman nakapirma na ako, siguro naman payagan na ako ng arrogante kong amo. Baka naman po pwede na akong umuwi sir, at kunin ko na ang aking mga gamit, total naman nakapirma na ako. Huwag kang mag-alala sir, hindi ako tatakas. Saad ko sa kanya at inunahan ko na siya, baka yun din naman ang sasabihin niya sakin Ngunit napanganga na lang ako sa kanyang sagot. No need, ako na ang bahala sa mga gamit mo. And about your friend, I think no need to say goodbye to her as well, sabi pa niya na parang baliwala lang ang lahat. Kaya tinikom ko na lang ang bibig ko, dahil puro naman no ang sagot Ang problema ko ngayon, kung saan ako matutulog. Dalawa lang naman kasi ang room dito. Ayaw ko din matulog dito sa underground no. Kahit pa malinis nakakatakot dito Kaya naman, ang bibig ko ito walang prenong nagtanong na naman, sa taong kaharap ko ngayon, hindi ko alam kung ano ang kinakalikot niya sa kanyang cellphone. Pansin ko kasi kanina pa siya pindot ng pindot habang ako nagsasalita. Sir, excuse me ho. Baka naman pwede mong sabihin sakin kung saan ako pwede magpahinga. Kung tapos na ang work ko, mas mabuti na yung magkakaintindihan tayo sa lahat ano ho sir. Sarcastic kong tanong sa kanya, ngunit ang makong inignore lang tapos may tinawagan na. Miss de Guzman it is all ready. Okay then, put all the things there and you may leave. Rinig kong utos niya sa de Guzman na yon. Nagkibit balikat na lang ako sa aking narinig. Kaya tumahimik na rin ako. Okay balik na tayo sa taas, biglang sabi niya sakin, kaya naman medyo nakaluwag na rin ako ng hinga. Pakiramdam ko kasi nasasakal ako dito sa ilalim ng lupa. Underground pala. Heist. Salamat naman nakakatakot dito. Naibulalas ko na alam ko naman umabot sa pandinig niya, at sinagot pa ako. Bakit may nakakatakot ba dito Miss Magno? Kunwari niyang sagot sakin, sarap talagang tirisin Kung siya hindi natatakot ako oo. Kaya sinaman ko lang siya ng tingin. Hindi ko na siya sinagot pa. Ngunit nabigla ako nang sumigaw siya ulit. Miss Magno hindi ka pa ba tatayo dyan? Akala ko ba natatakot ka dito? Mukhang wala ka pa yatang balak na bumalik sa taas. Tanong niya sakin na nakalapit na naman ang mukha niya. At ito na naman ang puso kung panay ang kabog. Ngunit biglang dumating si CJ sa amin, at ang mag-ama ay nag-operan pa. Naakala mo nanalo sila sa isang pa-contest. Napailing na lang ako sa kanilang dalawa. Kaya naman tumayo na ako, at hinabol ko pa silang dalawa kasi naman para akong napako sa aking inuupuan ko. Pagdating namin sa taas, nagulat naman ako sa aking nadatnan, puro to galing sa shopping mall, at hindi lang basta-basta ang laman ng paper bags, dahil puro signature ang tatak. Nagtaka naman ako, dahil wala naman ito kanina. Pero kung sabagay mayaman nga diba? Kaya naman tinanong ko siya, at aayusin ko na lang siguro nga gamit nilang mag-ama ito. Pagsulyap ko kay CJ, ayun naka-de-quattro sa couch. Sarap ng buhay ni Young Master Cedric John. Natuwa naman ako sa itsura nilang dalawa, dahil carbon copy niya talaga ang anak niya. Curious lang ako kung nasaan ang nanay ni CJ. Pero bago pa man kung ano-ano ang tumatakbo sa utak ko, maigi at may tanong ko na sa kanya, at ako'y magsisimula na sa aking trabaho. Kung yaya syempre all around, wala naman akong nakitang katulong dito sa penthouse niya. Excuse me sir, saan ko ilalagay ang mga yan? Tanong ko sa kanya, sabay turo sa mga sangdamakmak na paper bags. Ilagay mo lahat sa master bedroom, sagot niya sakin na hindi man lang siya tumingin, dahil sa cellphone siya nakatuon ng pansin. Nagkibit balikat na lang ako, sabi ko nga gamit nila lahat ta. Kaya naman dinala ko na ang lahat ng kaya kong dalhin, andito kasi ang mga papers bag sa guest room. Iniwan ko muna yung iba, babalikan ko na lang mamaya.
Pero bago akong lumabas sa kwarto, narinig ko tinawag niya si CJ, hindi ko na pinansin kasi busy na ako sa mga bitbit ko. Pagbukas ko sa master bedroom. Ganon na lang ang taka ko, bakit napalitan na ang mas malaki ang bed, pero hindi naman ang kulay. Wala naman pinagkaiba, pero yung size lang talaga pwede na ang 10 katao eh. Nagkibit balikat na lang ako sa nakikita ko. Hinanap ko naman ang cabinet nila, pero hindi ko makita, kaya naman inikot ko pa ang mata ko, may nakita akong isang pinto na katabi ng banyo, kanina hindi ko ta napansin, bakit meron na neto. Nagtataka man ako pero binuksan ko na, kinatok ko muna kung may tao. Aba malay ko ba? Tao po. Katok ko sa pinto, wala naman sumagot, kaya binuksan ko na buti hindi nakalock. Pagpasok ko puro naman pinto, parang sa hotel lang, pero mas di hamak malawak at mas maganda dito. Yun lang puro salamin, kaya naman nakikita ko ang aking sarili. Naglinas ako noon dito pero bakit hindi ko to nakita? Mga katanungan sa aking isip. Kung sa bagay madami siyang sekreto. At ganun na lang ang gulat ko, nang makita ko ang aking itsura sa salamin. Dahil mahabang dress na spaghetti strap, at nakikita pa ang cleavage ko, hindi naman siya daring kung baga sakto lang. Napangiti pa ako sa aking reflection sa mirror. Simulan ko na ang maglagay ng mga damit sa mga door ng lalagyan. Inisa-isa ko pang binuksan, at ganun na lang ang pagka-amaze ko dahil ang ayos ng lagayan, para nga isang mall na pwede ka nang mamili ng gusto mong bilhin, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko, at hinawakan ko pa at inamoy na para bang isa akong timang. Dahil bawat bukas ko ay may laman, sa mga drawer naman ako nagbukas. Laking gulat ko pa dahil mga boxer at mga brief ang laman. OMG, biglang lumabas sa aking bibig. Hindi naman ito ang first time na makakita ako ng boxer at mga brief, dahil may kapatid naman ako na lalaki at tatay, ngunit iba pala kapag si Mr. Arrogant na ang makikita ko. Bigla tuloy akong pinamulaan ng mukha. Senaryo ko na ang drawer, at binuksan ko pa ang ibang door, at sa wakas nakita ko na rin ang empty drawer. Pero bakit kulay pink ang loob, bakla ba siya? Tanong ko sa aking sarili, siya naman ang bukas ng pintuan, at ang dalawa may bitbit pa na paper bag. Napangiti pa ako sa kanilang dalawa, dahil ang ganda nilang panuurin, pero si CJ nakasimangot na naman. Parang nagmamaktol. Kaya naman hindi ko maiwasan ang hindi magtanong, dahil baka kaya nakasimangot ang bata dahil nautusan, napangiti pa ako sa naisip ko. Bakit pa kayo sumunod sir? Babalikan ko naman ang mga yan, tignan mo nakasimangot na si Master. Turo ko sa dala nila at kay CJ, pero si CJ ayon nakahalukip-kip na naman. Napailing na lang ako, at aayusin ko na ang mga gamit nila. Pero pagbukas ko sa mga paper bags, ganun na lang ang gulat ko, dahil pambabae lang naman ang laman. Kaya naman napatingin ako sa kanya at tinanong. Hindi naman sa pakialamera ako, pero kailangan ko magtanong. Hindi na rin ako nag-iisip pa. Kung personal na ba ang itatanong ko? Sir, kaninong damit ka? Sa asawa niyo ba? Diretso kong tanong sa kanya, medyo parang kinurot pa ang aking puso sa aking tanong kay CEO. Iniisip ko pa lang na bumalik na ang asawa nito, ay parang bigla akong nasaktan. Alam ko na nangangimasok na ako sa personal niyang buhay, pero bakit niya ako dito pinahiga kagabi, kausap pa sa aking sarili. Tumitig muna ako kay Mr. CEO, bago niya ako sinagot, at titig na naman siya sa akin. Naalala ko tuloy ang aking itsura sa damit ko, kaya naman medyo tumagilid ako sa kanya. Una Miss Magno, wala akong asawa. Sagot niya sa akin na seryoso naman ang mukha, dahil nakikita ko ang reflex ng mukha niya sa salamin. Pangalawa sa'yo lahat yan, any question? Dagdag pa niya. Pagkasabi niya sa akin ng ganun ay bigla na lang siyang umalis. Ako naman nakatunganga lang, hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ano daw sa akin ito? Baliw ba siya? Kausap ko sa aking sarili, habang nakatingin ako sa salamin.